I believe that art is the only form of activity in which man shows himself to be a true individual. Architecture has the power to change lives. Number 1 po, could you please introduce yourself and describe what you do in your artistic field po? Bali, English ba yung... Kahit hindi naman. Okay. I introduce ko muna sa sarili. I am architect Lawrence Sampang. I was passed the board exam last licensure examination year 2022 June. As an architect in my field po, I am a strong, motivated and then ina-apply ko yung pagiging architect ko hindi lang sa dahil gusto ko siya kundi passion ko din, ganun. Then as an architect, yung field kasi namin related talaga siya on artistic. Then ina-apply namin siya, hindi lang siya more on design, ganun, artist. Bali yung field namin is creating a design with solution siya, hindi lang siya may function yung ginagawa namin as an architect. Yun yung dun ko ina-apply yung pagiging artistic sa field namin. Number 2 question po. How did you first become interested in architecture po? Ayun, interested ako sa course na to kasi unang-una nung high school pa lang ako, mahilig na ako sa drawing, drafting, gano'n. Then, sa totoo nga lang, hindi ko pa alam yung course ng architecture nun eh. Then, nung college na ako, parang gusto ko yung mag-design ng bahay, gano'n. Then, pumunta ako sa university, sa DABSU. Then, tinanong ko kung ano yung compatible based sa passion ko, sa art gano'n. Then, sabi sa akin, yun, architecture daw, gano'n, or drafting, gano'n. So, yun, dun ko in-apply yung kakayanan ko. Then, yun, naging course ko yung architecture. Next question po is, how did you develop your skills po? Ayun, dinevelop ko yung skills ko. Wala talaga akong idea sa architecture eh. Alam ko lang, marunong mag-drawing, gano'n. Then, based on, studying architecture, may floor plan, elevation, dun ko na-develop yung skills ko na hindi lang basta drawing. Ina-apply yung mga design considerations, gano'n, yung flow ng isang plan, kung paano yung safety ng isang tao, hindi lang siya bilang artist ka, dapat i-apply mo rin yung mga ganong bagay, building code, building laws. Dun ko nasabi na dun na-improve yung skills ko nung pumasok ako ng architecture. Kala ko drawing lang, pero marami kino-consider pala. Yun, dun ko masasabi na ganun ko in-improve yung skills ko as an architect. Next question po is, what challenges have you faced in pursuing this art po? Ayun, yung challenge sa akin kasi bilang architect, kasi yan parang tawag dito yung competition sa marami ng architect, ganun. Yun yung challenge sa akin, yung makipag-compete sa ibang mga ka-profession ko. Lalo na yung architect kasi parang compete talaga based on design, gano'n. Yun yung challenge para sa akin. Kasi lalo na kung isa kang archi, yun yung parang nagiging challenge sa'yo na ma-motivate ka pa and ma-inspired, lalo na sa marami kayong arkitekto kasi competition nga yung based sa profession ng architect. Yun yung challenge sa akin para ma-improve pa yung sarili ko, ganun. What achievement or moment po in your craft are you most proud of?
Ayun, yung achievement ko na naging proud ako, yun nga, as an architecture student, yung achievement ko is nakuha ko yung goal ko na makapag-take ng board exam, then pumasa ako. Lalo na achievement na rin din sa akin yung may trabaho ako as an architect. Nagagamit ko yung profession ko as an architect. Yun yung achievement ko. Ito naman po yung question about creative work. How would you describe your creative or working process po? Ayun, I'm sorry, pwede pag... Paano mo po ma-describe yung creative or working process mo po? Ayun, paano ko... Ma-describe po yung okay. pagiging creative or Okay. working process. Ayun, yung pagiging creative kasi, lalo na, based on, dapat may, yung common sense, yun. Number 1 yun, kasi hindi ka magiging creative kung wala kang common sense. Then, pangalawa, yung process kasi, based kung gumagawa ka ng floor plan, yun nga, dapat marami kang kino-consider. Yun. And what inspires your work po? Ayun, yung inspiration ko naman kapag nag-work ako, marami akong natututunan. Yun yung nakaka-inspired sa akin. Due to na yung natapos ka ng pag-aaral sa Archi, nag-take ka ng board exam, then nag-work ka. Ayun nga, yung marami kang natututunan, hindi lang kasi yung architecture hindi natatapos yung learnings, continuous yan hanggang sa mag-work ka. Ayun yan. Ano po yung mga usually na ideas or themes na ina-highlight nyo sa mga work nyo po? Ayun, as an architect, gumagawa ako yung highlights ko is yung hindi lang basta-basta na magsasubmit ako, quality talaga para ma-impress yung client, ganon. Hindi lang basta yung sinasubmit ko is quality design. Yun, para masabi sa client na okay yung presentation, ganon. Ayun, yun lang. Yung next naman po is connection to Filipino culture. How does your art reflect Filipino culture or your local community po? As an architect, meron kaming chapter, gano'n. Doon namin ini-express yung, may mga chapter kasi na Gulis Kapampangan, gano'n, iba-ibang chapter. Doon namin represent, and as an architect, represent namin yung namin, based on, lalo na, from classic design to Filipino modern design. Yun yung namin, doon namin represent yung design namin, lalo na based from history natin, yung unang naging kagaya ng bahay kubo. Pero yung mga modern design na kasi ngayon, nandun pa rin yung mga materials ng dati, tapos ini-improve lang ngayon. So doon ko masasabi na ina-apply natin yung culture from previous to modern, yun yung Next po is, in what ways do you help preserve or promote local culture through your work? Pinopromote ko yung architecture through culture natin. Hindi lang tawag dito, kasi may possibility na maging iconic yung design kasi. Doon natin masasabi na pag nakita yung design, Filipino architect yung doon ko masasabi kapag may iconic kang nagawa, parang ganun. Link to national artists po. Mm-hmm. Are there national artists you look up to po? Meron lalo na si Manyosa or si Leandro Locsin, lalo na yung mga ginawa niyang artistic gaya ng sa PICC, which is ilang years na yon, pero hanggang ngayon ginagamit pa natin, lalo na yung mga pumasa ng board exam,
Yun, yung si Leandro Locsin, siya yung nag-design. Yun. What qualities or values do you think you share with some of them? Values? Opo. Ang hirap ata ng tanong na yan. Ito Tagalog ko. Anong mga katangian o pagpapahalaga ang sa tingin mo ay pareho mo sa ilan sa kanila po? Yung katulad po ng, yung same po ng skills nyo sa national artist na. Ayun, hindi ko masasabi na pang national artist ako, which is kasi lang ako nagigipagtrabaho lang, ganun. Yung masasabi ko lang is siguro darating din yung basta yung may share ko lang is yung motivation kung sa pagiging architect and passion, dapat wag mawala, lalo na look back kung saan ka nag-start din, kung nasan ka man ngayon, move forward lang, ganun. Last question po is, what message would you like to give to young people who want to pursue architecture din? Ayun, yun nga, parang related din. Siyempre, lalo na ako, wala akong idea sa architecture maano ko lang na sa kanila, kung ano yung nila, passion nila, kung saan sila related. Kung related talaga sila sa passion na yun, pwede nilang i-pursue yung architecture. May last question po ako. Do you enjoy architecture po? Yes po, oo. Kasi lalo na, ito talaga yung naging passion ko since high school Then, na-improve yung skills ko, then marami akong natututunan. Nakaka-enjoy naman kasi hindi lang kasi design solutions yung pati yung mga yung mga ibang kino-consider, lalo na yung modern ngayon, yung lalo na yung mga materials, may mga improvement ganun, technology. Yung architecture, continuing learnings, kaya nag-e-enjoy talaga ako. Yun lang. Yan lang po. Thank you po. Okay. Thank you po. Thank you. Hindi ko alam kung may natutunan kayo, pero Meron po. Sige po. Para mag-architecture na.